Guys, ito na ang aming preparation papuntang Ironman. So sinakay namin ang aming mga motor sa van papuntang Subic kasi doon ang aming dispatching. So yan na po. So dito po natin makikita ang aming mga motor. So para hindi po kami mapagod papunta doon at ang init para hindi para handa. So ito na po yung aming scrutining. Natapos na kami mag-scrutining. So dito na namin nilagay ang aming mga baby. So mamayang gabi po ang dispatching namin. So dito kami nag-prepare ng aming mga unit. So dito na namin pinark lahat. So dito nakahanda na kami. So tapos na ang scrutining. So, bawal na namin ilabas ang aming mga motor. At para mamayang gabi yung odometer ay hindi magalaw. So dito nakakulong na lahat ang aming mga big bike. So mamayang alas 9 di-dispatch na kami. So dito po lahat ng preparation ng aming motor. So kita-kita mamayang gabi guys. At yun na yung simula ng laban ng 1,200 kilometers na aming tatakbuhin. At ang preparation ko dito guys, umabot ako ng 50,000 kasama ng hotel, gulong at gas, pagkain. So yan po talaga ang aming magagastos dito kasi kung pangit ang gulong mo ay hindi ka talaga papaktakubuhin dito sa Boss Ironman. So kailangan i-prepare namin mga brake pad, change oil, kasama ho lahat yan sa aming preparation. So guys, ito na, tignan natin mamayang gabi. Magsisimula ng aming dispatch. So matutulog muna kami ngayong tanghali. Pagkatapos namin dito i-check ang aming motor, pupunta na kami sa hotel at magpapahinga. Ito yung aming mga motor. Ready na tayo sa Boss Ironman. Let's go, let's go. O guys, nandito na kami ngayon sa aming mga motor. Dito po kami ang aming pinaka-dispatching area. So maya po ng konti, alis na kami, magti-take off na kami, nagre-ready na kami, pinapa-start na namin yung mga gulong, aming mga motor pala, engine namin para uminit na. So ito na. Ito, pasensya na guys, talagang excited na akong makalis dito kasi gusto ko na magwalwal, pero ingat lang kasi pwede kang mamatay dito pag hindi ka mag-iingat. So walwal na may pag-iingat. So maya ng konti, di-dispatch na kami. Watch out niyo po kung paano ang dispatching ng mga Ironman na motorcycle. So antabayanan po natin pag alis namin. Guys, ito na, di-dispatch na kami. Ito na yung palis namin. Kasama ko dito si Javier at saka si Gerson, Boss Robin, at marami pa kami mga grupong naiwan na at nauna na. So ito, palis na kami sa aming area, sa dispatching area. So ito na yung mga kasama namin. Yan, may mga nanonood, mga pamilya nakakapasok kasama mga big bikers sa loob ng area ng airport. So ito na po guys, medyo kinakabahan na excited kasi hindi mo alam kung anong mangyari sa kalsada. So bago ako umalis dyan guys, nagdasal muna ako. Siyempre kailangan natin yun sa ating paglalakbay. So humingi tayo ng gabay sa taas. At ito na, palabas na kami ng Subic. So ganyan ang kadilim at ang kalsada nila medyo okay naman. May mga inaayos pero okay lang. So ito na, palabas na kami. At kami na lang ni Javier ang naiwan kasi yung sila Boss Robin at mga iba namin kasama, sila Gerson ay nagwalwal na. Gusto nilang palitan si Sherwin Matibag. So gusto nilang sila ang mangunguna pabalik. So ito na sila, nagwalwalan na. So kami na lang ni Javier ang naiwan. Kami ang naging partner. So ito na yung aming paglalakbay. Talagang napakahirap dito dahil
madilim at saka daming tao. So nakakatakot. At alas mga 10:30 na po ito guys, ng oras na to. So ito na. Antabayan na natin mamaya sa aming pagdating sa unang checkpoint. Ito. O guys, ito nandito kami sa area ng Zambales. All the way kami papuntang first checkpoint sa may Pangasinan. So ito yung nilalakbay namin ngayon. Kasama ko dito si Javier na lang. Sila RJ, hindi ko marinig ang boses, nakakarto kami dito. So ang nasasaga po na lang si Javier. So nagsama kami ni Javier talaga all the way sa ilang mga checkpoint. So yan ito na yung mga kasama natin. Nagwalwala ng mga ibang tropa, ibang mga Boss Ironman challenge sa mga participant. Talaga nagwalwalan. So malalakas ditong tumatakbo ang BMW, Ducati, at marami pang mabibilis na motor. So kailangan matibay lang yung dibdib mo dito kasi maraming ginagawa sa kalsada at maraming intersection sa ganitong oras. Sa mga probinsya ay marami pang gising at mga bumabiyahe. So kailangan lang talaga dito ay mag-ingat lang. So kung mapapansin mo, marami nag-overtaken, marami umu-overtake din naman ako. So chill lang ko habang ito malakas pa ako ngayong oras na to. Medyo wala pang antok at yung lakas ko ay talagang pwedeng tumakbo ng 200 kilometers per hour, pero bawal yun. Kailangan 100 lang para safe. Guys, ito pababa na kaming Di Mapulaw at talagang dito ay galing ako ng napakainit. So napagod ako. Hindi ko kinaya yung sobrang curve dito. Talagang daming bangkingan. So gumilid ako, nagpahinga. Kinuhanan ko na lang ang mga tropa habang ako ay nagpapahinga ng mga 30 minutes. Talagang pagod ang aking katawan kasi ito tumatakbo na ako dito ng mga 18 hours. So wala pang tulog from 9 PM until this time. So nahiga lang ako dito. So yan yung ating mga kasama. Sila ay nandito na. So nakita ko nito RJ dito. Nagpapahinga ako dahil napagod ako. Niyaya na niya akong umalis. Ayoko munang umalis kasi sobrang pagod talaga. So yan si Tol RJ sa kanan ko. Hindi ko talaga maitayo ang aking sarili sa sobrang pagod. So yan, putol tayo dito.
May pasusiyan mo, patayin mo ha. Yung susi, patayin mo. Ganun mo. Kasi patay mo. Patay mo lang, susihan mo lang. Ikutin mo lang yung susi. Yan, very good, salamat ha.